Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video ay pag-uusapan natin kung ano ba yung pinag-iba ng condominium at ng house. So ano ba yung mga dapat nyo i-consider o isaalang-alang para malaman nyo kung alin ang mas magandang investment o choice para sa inyo, no? So sa condominium muna tayo. Let's start with the advantage and disadvantage. So sa mga advantage muna tayo. So number one is yung location. So kadalasan, nasa central locations yung mga condominiums. Malapit sa mga commercial establishments. May good access to public transport. Number two is amenities. So karaniwan may mga amenities siya tulad ng swimming pool, gym, security services. Number three is maintenance. So karamihan ng mga maintenance ay pinangangasiwaan ng condominium association. Kaya hindi mo na kailangan pang maglaan ng oras para dito. So, doon naman tayo sa mga disadvantages, no? So, ang disadvantages, if you are owning a condo or getting a condo, is may condo fees, no? May condo fees siya na kailangan yung bayaran para sa maintenance sa mga common areas at amenities. So, number two is yung limited space niya. So, mas maliit yung living space compared sa houses. At may limitation sa privacy. So, number three is rules and regulations. So, may mga patakaran yung mga kailangan nyo sundin tulad ng restriction, sa renovations or sa pets, no? So, doon naman tayo ngayon sa may houses. So, mga house and lot, kung ano ba yung mga advantages, no? So, number one is, syempre, yung space. Mas malaki ang space, may backyard or garden, at mas maraming room for expansion for personal touch, no? Number two is yung privacy. So, mas mataas yung level ng privacy kumpara sa condos dahil walang shared walls o shared amenities, no? So, number 3 is yung flexibility. Mas malaya ka makapag-renovate, mag-customize ng iyong property. And yun naman tayo sa mga disadvantages, no? So, number 1 is syempre yung maintenance. So, kailangan mong pamahalaan yung lahat ng maintenance ng property tulad ng landscaping hanggang sa mga repairs. So, lahat na po yan. Number 2 is yung location. Baka hindi siya kasing central tulad ng sa condos na nangangahulugan siya. Syempre, mas malayo ka sa commercial centers at public transport. No? So, number 3 is security. Kailangan mo mag-invest sa security systems o mag-hire ng security personnel. But if in some case, if you are a subdivision, is better kasi may mga security guard siya. So, ano yung mas pipiliin nyo? So, number 1, nung i-consider is yung budget. Kung may budget ka para sa mas malaking space at willing maglaan ng oras para sa maintenance is mas maaaring good choice sa'yo ang house and lot, no? Pero kung mas gusto mo ng low maintenance at convenient location, I would suggest condo ang mas magandang option para sa'yo. Number 2, syempre, ang kailangan mong i-consider if you will get a house or condo is syempre yung lifestyle, no? So, kung urban lifestyle ang hinahanap mo at gusto mo ng amenities, condo ang mas work sa'yo. Pero kung mas gusto mo yung meron kang space para sa pamilya o sa mga pets, is I would suggest you go for a house. So number 3 is yung ano ba yung investment goals mo, no? So depende sa iyong investment goals. Maaari kasing magkaiba yung advantages, no? Ang condo ay karaniwang mas madaling i-rent out sa urban areas habang ang houses naman ay maaaring magkaroon ng mas mataas na value sa long term sa suburban areas, no? Kaya mas mahalaga tingnan mo na yung mga personal na pangangailangan at long-term goals mo bago ka magdesisyon. So, I hope nakatulong ako sa inyo if you are looking or buying, house and lot or condominium. But if you have the budget, I would suggest you get both, no? Lalo na if yung condo is, you have someone na mag-aaral na the college, so maraming mga condo dyan. And kung hindi naman siya papaanuhin mo for that, you could actually rent it out and in the long term is you will get some income, no? So, yun lang naman guys ang aking ma-share. Maraming salamat sa panonood. I hope nakatulong ako at papano. And I hope to see you in the next vlogs and see you in the next video. Bye-bye!